Year of the Dragon ngayong taon na to, since 2012. Ito na po yung taon kung saan sinasabi natin na ito daw yung pinaka-dominanteng elemento sa Feng Shui. Ano nga ba yung dragon? Marami ang akala nila it's just a myth. Kung tutuusin talaga, walang successfully makapag-justify na may dragon. Pero bakit, saan nakuha, at bakit may dragon? Iko-consider natin ang dragon sa kanyang picture as it is. Picture na bumubuga siya ng apoy, meron siyang matatalas na kuko, matitibay na mga pangangatawan at may pakpak. So by this time po, that is also what we call pinaniniwalaan or paniniwala natin na yun ang itsura ng dragon. Pero in a modern time, ano nga ba yung dragon na sinasabi? Naniniwala naman tayo na talagang nagkaroon tayo ng slow changing or evolution. Yung mga theories na nagbago talaga ang lahat. Ang malalaki, biglang lumiit. So, eto is kinukonsidered ng mga scientists. Lagi tayong papasok dun sa term na scientific method kasi according po sa ating mga nag-aaral na scientists, lizard is also a form of dragon. Bukod doon, since mystical nga ang pagiging dragon, pinipicture natin ano nga ba talaga yung dragon at bakit siya nakasama sa elemento ng Feng Shui at ilang klase ang dragon. Bibigyan ko po kayo ng konting history sa paniniwala sa Feng Shui kung saan i-convert naman natin ito sa ating modern time. At the same time, aalamin natin kung talagang nag-e-exist pa hanggang ngayon yung sinasabing the power of dragon. The power of dragon, napakalawak po niya. Pero ang unang-una po nating tatanungin is, totoo ba yung dragon? At bakit talaga pinapasok sila as pinaka-strongest element sa determinasyon ng paniniwala ng Feng Shui? Since, sabi ko nga sa inyo, i-convert natin siya into our modern time. Noong una pong kasing panahon, naniniwala sila na ang dragon ay isang pinaka-powerful. Dahil siya yung pinakamalaki, siya yung may kakaibang enerhiyang lumalabas sa katawan. At karamihan po ng paniniwala natin na dragon is nagbubuga siya ng apoy. Ngayon naman po, that was before. At ito nga ay naging mystical na or myth para sa mga tao. Ngayon, pasok tayo sa moderno. Ano nga ba yung katotohanan ng dragon? Actually po, sinabi ko kanina, lizard is also a form of dragon. At ngayon po, bakit ganon? From malaki, biglang lumiit. That is the evolution or the changing of any mankind, human being. Evolution nga po eh. Kaya ngayon, mapapatunayan ko na ang isang Feng Shui, Hong Shui, or kung anong tawagin ng mga Pinoy ay Feng Shui, ay isang myth na may belief, isang belief na converted into science, at in a modern technology, ay pwede natin siyang ipaliwanag. So, papasok po tayo sa scientific ng dragon. Magtataka kayo, bakit sinabi kanina ni Madam Chi, lizard is also a form of dragon. Napakaliit nun. Kasi ganito po, from the picture na makikita ninyo, ang lizard, tingnan nyo pong mabuti ang lizard at kung ano ang dragon. They have the capability, capable po sila para sa isang mabibilis at maliliksing action. Bukod po doon, may mga sitwasyon tayo in a scientific base, kagaya po ng water dragon. Ang water dragon po, kung makikita natin, actually sa mga Manila Zoo, may makikita tayo na para siyang lizard na medyo malalaki. Yun po na makikita natin siya sa water.
doon siya nakatira, yun po ang sinasabi nating water dragon. Yun. Ngayon, sinasabi nila, water dragon, ganun pala ka-powerful ang dragon, na kahit napakaliit nila, still, sila pa rin yung pinaka-dominante sa elemento ng feng shui. Totoo po yun. Kasi po, tingnan nyo po yung water dragon po, since wala na tayong makikita at pwedeng ipaliwanag na talagang walang maipaliwanag sa isang higanteng dragon, dito tayo sa katotohanan na may dragon talaga ang nag-i-exist sa moderno nating panahon. Kung makakapunta kayo to any, wag na tayo magsabi ng name ng mga zoo, may makikita kayo doon na parang maliliit na itsura ng mga toko o itsura ng mga para style buhaya or style lizard na maliliit, sila po ay they are also form of dragon. Yan. Ngayon, kung mapapansin natin, ang daming sinasabi, dragon, hindi bumubuga ng apoy, pero still powerful. Totoo rin po yun. Kasi, pwede sila sa tubig, pwede rin sila sa lupa. Ang dalawang karakter na yan ng dragon ay isang pagpapatunay na sila ay powerful. As you can see, may ibang mga elemento na talagang panglupa lang. At may iba naman elemento or mga animals na nakasama sa sirkulo ng feng shui na pangtubig lang. Bihirang-bihira or rare masyado na ang isang animal na kasama sa elemento ng feng shui ay nabubuhay in both. At kung mapapansin ninyo, sila yung parang kinatatakutan ng tao. Tumingin po kayo dun sa sinasabi nating elemento ng feng shui, animals, elements, yung mga karakter ng animals. Hindi na ako magbabanggit kasi may mga picture naman dyan. Kahit naman ang ibang elemento or mga animals, hindi na kinatatakutan. Pero ang dragon still, pamarinig mo lang ang pangalan dragon, may power. Diba? So, ano ba yung... Meron tayong iba't ibang klase kasi ng dragon. We have the fire dragon, we have the water dragon, at we have also the wood dragon, and we have the air dragon. Pero, at the same time, at the same kind, there are always called dragon. Ibig sabihin, kung ano ang power ng dragon na yan, mayroon lang silang dagdag na enerhiya na hindi katulad, for example, fire dragon. Ano ba pagkakaiba ng isang fire dragon sa water dragon? Ang fire dragon, kung makikita ninyo, sila yung mga bumubuga talaga ng apoy. At ang kanilang karakter ay mas energetic sila by giving out fire. So, pag sinabi natin giving out fire, kung ano mang may init sila sa katawan, hindi actually apoy na nakikita mong bumubuga sa kanya, kundi mayroon silang kakaibang sensitibong enerhiyang nasa sa loob na kapag ito'y lumabas ay mainit. Yun na sinasabi natin, they are belong to a fire dragon. Dito naman sa water dragon, ito yung enerhiya na from the word water nga malamig. Malamig, they are capable of doing things na nakaka-attract para sa mga taong may malalamig na sentimento sa buhay. Yun namang isa, masyado sila sa mga impulsive, aggressive.